Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit po tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Suspended muna indefinitely yung flood control hearing ng Senado. Yan po, sabi po ni Senator Ping Lacson, Chairman Committee ng Senate Blue Ribbon, yung Senate hearing on flood control mess canceled. Bumana kaagad mga kababayan yung mga DDS kung ano-ano na naman pong spekulasyon. Basahin muna ninyo yung balita, tapos post agad po ng panggatong paninira si Kiko Barsaga, Congressman Kiko Barsaga, Congressmyo. Ayan po yung banat ni Congressman Kiko Barsaga. The Senate hearing on flood control has been suspended. The Marcos administration is desperate to protect Romualdez. The only path to justice now is through people power. Hashtag Philippines versus Marcos. Tama yung sabi po niya, no? Sabi ni Ping Lacson. May grupong nanggagamit po dito kay Kiko Barsaga. Kaya nga sabi natin, dapat tuluyan na ito ng Ethics Committee ng Congress. Patalsikin na ninyo yan at dalhin mo na sa mental. Mentally unstable. Ito pong si Kiko, baka pagdating ng oras, kung ano-ano mga kabulastugan yung gawin yan sa Congress, mas seryoso ang damage sa institusyon ng Kongreso. Sa Philippine Army nga po, mga kababayan, pinapadilis na yan as reservist ng Philippine Army. Idilis na rin ninyo bilang congressman. Di ba may pending case na yan sa Ethics Committee? Dahil sa kanyang mga pinagagawa, lumusob doon sa opisina ni Sandro Marcos. At habang nasa sesyon, siging kanta-kanta na parang bata mga kababayan na paslit na hindi masaway-saway ang teacher. Isa na pong kahihiyan mga kababayan nitong si Kiko Barsaga dyan sa Congress. Hindi na kasi kayang sawayin ng kanyang nanay. So I think kailangan na ninyo gumawa ng seryosong aksyon laban sa taong ito. Hindi po siya bagay sa Congress. Kailangan muna niya na mag-seek ng professional advice. Malinaw po yung paliwanag kung bakit indefinitely suspended. In-announce po ni Ping Lacson. Binigyan agad mga kababayan ni Congressman Kiko ng masamang kahulugan. Sinasabi niya to protect Romualdez. Anong to protect Romualdez? Unang-una, yung testigo na nagliling kay Romualdez sa kickback, hindi na nga po nagpakita. Ini-invite ng DOJ, hindi na magpakita. So paano yun mabiberifika kung tama yung kanyang mga sinasabi? Yang naniniwala lang doon kayo, saka siyempre si Marcoleta kasi surprise witness niya. Ayan po. Kailangan alamin mo na ano ba yung rason. Ito, basahin ko sa inyo yung balita ng Philippine Daily Inquirer. Sabi rito, the Senate Blue Ribbon Committee hearing on alleged flood control anomalies na nakaset po next week, Wednesday, has been cancelled. Sabi po ni Ping Lacson, kani-kanila lang. Sa kanyang Viber message, sabi ni Ping Lacson, in-inform na niya si Senate President Tito Sen sa cancellation po until further notice. So sabi po ni Lacson, he initially scheduled a hearing on Wednesday, October 8, upon the request of Senator J.B. Ejercito to summon former Department of Public Works and Highways Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Si Pacanan kasama siya sa 10 mga DPWH officials na pinadalhan na ng show cause order from Secretary Vince Dizon para magpaliwanag about the reported lavish lifestyle, yung sobra-sobrang display of wealth. Sobra-sobrang karangyaan na nakikita sa kanilang pamumuhay na pag chinik mo, disproportionate mga kababayan sa kanilang sweldo. Paano sila nagyaman na ganyan? Kung hindi mga kababayan tumanggap ng mga kickbacks. Di ba pa? Mula dito sa mga substandard projects and maybe ghost projects pa yung iba. So sabi po ni Ping Lacson, to maximize the discussion, I checked with the DOJ if the supposed tell-all affidavits of the Discayas
were already available. Corollary to that, I also checked with the Office of the Executive Judge of Manila RTC if they have concluded the investigation on the possible violations of the notarized documents or document involving Technical Sergeant Gutesa and Attorney Espera. Kasi di ba nagreklamo si Attorney Espera na yung notaryo kung saan nakapirma siya, hindi man daw yung totoo, fake, piniki. So malamang ang nagpiki noon mismong si Gutesa. At dapat malaman kung may kinalaman si Marcoleta. Di ba? Kasi mas familiar pa po si Marcoleta ng affidavit ni Gutesa kaysa kay Gutesa mismo. Yan yung nangyari po. Ngayon, sabi po ni Ping, both the affidavits niya in the notarized document would not be ready within a week. So having been informed that both would not be ready within 1 week, not to mention that the BRC hearing will conflict with the budget and the CA hearings, I informed SP Soto of the cancellation until further notice. Paliwanag ni Ping Lacson. O ngayon, dahil sa kanyang ginawang pag-cancel sa naka-schedule na hearing, kung ano-ano na po yung mga akusasyon, haka-haka, espekulasyon na pinalitaw ng mga DDS. Kasi niya, mabubuking na si Romualdez. Laging target nila si Romualdez po. Ganon din ang sinabi ni Kiko Barsaga. Latakaka, baseless accusations. Pinapakalinaw po yung rason. Mag-hearing ka. Wala man yung mga kailangang dokumento. Wala man sa kontrol ng Senate Floribund Committee yung mga dokumento. Hindi pa tapos. Anong gagawin mo doon? Sasabihin mo, baka opening mo ng hearing, sasabihin mo, hearing suspended. So ganon din. Kailangan mong isuspend. I-suspend mo na ngayon, i-cancel mo na muna para may matrabaho na iba yung mga members ng Senate. Ganon po, binibigyan ninyo ng kung ano-anong kulay, kung ano-anong kaulugan. Inapakalinaw po yung rason ng cancellation or suspension po, justified, very reasonable yung rason, yung dahilan kung bakit kinancel. Yan iba-iba yung mga reactions po, sabi ni Pares Obilada. We want to see the culprits held accountable, even if that's the highest official of the land. But burden of proof rests with the accuser. Therefore, those who believe that a certain official is really guilty, then he must help in building up the case. Tama, magtestimonya po kayo. Hindi yung tulad ng mga pronouncement ni Magalong, lahat generalization, lahat taka-aka, wala mang resibo. Di ba? Ganon din si Kiko Barsaga. Panggatong ang ginagawa niya. Tataka-aka, may nakita na kayong pinost ni Barsaga, mga kababayan, na dokumento. Wala. Lahat lang po, panggatong. Lahat propaganda, Wala raw alam si President Marcos na sa pinagagawa ni Romualdez sa budget. Baka pati sa sarili niyang anak na si Sandro Marcos, wala rin siyang alam. People power. Sige, panawagan pong people power. Nanawagan na kayo nung people power nung September 21. Yung mga DDS, ano nangyari? Hanggang ngayon, si PBBM pa rin yung presidente. Diba? May mga kumausap na sa armed forces. Gustong magkudita. Kaya ngayon sabi natin, yung panawagan natin kay General Browner, na-identify na pala ninyo yung nag-incite ng sedition or rebellion o ng gagato ng kudita. Bakit hindi pa ninyo po file ng kaso inciting to sedition para matuto sila? Huwag puro preskon po. Kailangan gamitan na ninyo ng kamay na bakal. Di ba po? Yan mga reaction, sabi ni Hiro Misohashi. This might trigger to a bigger protest. Nag-suspend lang po, kinancel kasi hindi pa available yung mga affidavit, yung dokumento, hindi pa available. Hindi ba kayo makapaghintay? Temporary suspension lang, nakaintindi kayo? Ito pa, matindi po ang mga trolls ng ng mga DDS. Mukhang may changes ulit ng SPA. Di ko dita ninyo. Diba? Tanggalin ninyo si Tito Sen, palit ninyo si Alan Peter Cayetano kung doon kayo masaya. Anong pakinamin?
Di ba? Pero sigurado nga abulin yung lahat ng sangkot dyan na senador. May ICI tayo. Pagtakpan man nila yung mga... Yan ang rason po kung bakit gusto nilang tanggalin si Tito Sen para mapalitan pati si Ping Lacson at pagtakpan yung kanilang mga kasama. Kasi po, sabi ni Ping Lacson, almost all senators ng 19th Congress may insertions. Kaya sila ganyan. Restless ang Senado kasi lahat sila haros may uling sa mukha. Naulingan. Kaya sila ganyan. Hindi mapakali yung mga senador. Gusto nila kasabwat nila. Tulad ni Chis Escudero na pinatawag na ng COMELEC para ipaliwanag yung pagtanggap niya ng 30 million na political donation mula sa kontraktor. Mahiya nga kayo, sabi ng ating Pangulo. Mahiya naman kayo. Sabi ni Julito Halmasco, takipa na, galing talaga ni Tota Soto at Lacson. Anong takipa na? Na si Ping Lacson nga yung nagsabi. Almost all senators, sangkot, may insertions. Hindi man doon kasama si Tito Sen kasi si Ping Lacson, saka si Ping Lacson. Kasi hindi man po parte ng 19th Congress si Tito Sen at si Ping Lacson. Diba? Kumandidato sila sa pagkapangulo at Vice Presidente, natalo. Ngayon pa lang sila nagbabalik. Kaya malakas ang loob ng dalawa. Kaya gustong pagkaisahan, tanggalin sa Senado. Yan ang mga bulungan po. Nagpasaring na si JB Ejercito na gusto nang sumama sa minority. Pati daw si Sherwin Gatchalian. You see? Nagpasaring na po kasi malamang sa malamang. At may uli nga eh. Kaya yun ang ginagamit nila pang blackmail. Bigyan niya, magkukodita kami. Kasi si JB Ejercito po, si Jingo, yung kapatid niya, sabit. Yan ang sabi nga natin na kahit papano, tama pa rin yung kasabihan na blood is thicker than water. Ipursigido po si Ping Lacson. Kaya hindi sila mapakali. Pagkatapos, ang ituturo ninyo, si Martin Romualdez. Andyan mismo ang maraming sabit sa Senado. Ang insertions ng Senado 143 billion. Pag dinivide mo sa 22 senator, 6 billion bawat isang senador. Sa Congress po, 90 billion yung sinasabing insertions. Pag dinivide mo sa lahat ng mga congressmen, umaabot lang sa 355 million yata o 285 million bawat isa. So payat. Kung ikukumpara mo sa 6 billion each sa mga senador, o saan ka pulutin yan? Kaya sila hindi mapakali. Sabi ni Kathleen Seb, time for damage control. Sabi ni G. Karisma, better cancel forever. Walang nangyayari, walang umaamin, tapos nagtuturoan, tapos gusto pang agawin uli kung sino ang maging Speaker of the House. Meaning talagang mga magnanakaw lahat ng mga senador at congressmen. Paramihan lang ng kakampi. Sayang oras, kakapanood. Ito yung medyo matino na reaction. Sabi ni James Hermogenes, affidavits of summoned witnesses are not yet ready. This must be prepared and duly notarized. Kaya sinuspend muna. Sabi ng isa pa si Jerry Bismonte, preparing the script, newest revelation, insertions of Senator Hontiveros. Sabi ni Edwin Iroy, Senator Cayetano for Senate President. Pag mga ganyang reaction po, alatadong DDS, kasi Rabi DDS po si Cayetano. Oy, dagdag ko na lang ito, mga kababayan. Sabi ni Terry Ridon, nung nakaraan yearbook pics namin ni Bryce. Ngayon naman picture ni Senator Ping kasama ng mga diskaya. Tangahan nyo pa, pre. Ang nagpost niyan, mga kababayan, si Kiko Barsaga. Pilit sinisiraan si Ping Lacson. Para mga kababayan, pagdudahan yung ginagawang investigasyon. Ganon ang style nila sa propaganda. Tabuyan ng putik. Gagawa ng kwento kung ano-anong espekulasyon para pagdudahan yung pagkatao ng tao.
Magpakita kayo ng resibo, dokumento, hindi puro kwento. Anyway, yan lang po mga kababayan yung short video natin. Atid sa inyo nitong napakagandang product nating binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravillas, sa Facebook Messenger natin. Sa mga gustong magnegosyo, mag-message kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.